Alleluia, Alleluia. Si Kristo ay naging dukha upang tayo'y managana sa bigay niyang pagpapala. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapopuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabagabag tungkol sa pagkain at inumin na kailangan ninyo upang mabuhay o tungkol sa damit na kailangan ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit? Masdan ninyo ang mga ibon. Hindi sila naghahasik, ni nag-aani o kaya'y nagtitipon sa bangan. Gayunman, pinakakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Sino sa inyo ang makakapagpahaba ng kaniyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kaniyang pagkabalisa? At bakit kayo nababagabag tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano sumisibol ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagpapagal ni humahabi man. Ngunit ito ang sasabihin ko sa inyo. Maging si Solomon ay hindi nakapagsuot ng kasing ganda ng isa sa mga bulaklak na ito, bagamat napakaringal ang mga damit niya. Kung ang mga damo sa kabukiran nabuhay ngayon at kinabukas ay iginagatong sa kalan, ay dinaramitan ng Diyos, kayo pa kaya? Kay liit ng inyong pananalig sa Kanya. Kaya't huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin, iinumin o daramtin, sapagkat ang mga bagay na ito ang kinahuhumalingan ng mga taong wala pang pananalig sa Diyos. Alam ng inyong amang nasa langit ang kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit pagsumakapan ninyong higit sa lahat na pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kaniyang kalooban at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Kaya huwag ninyong ikabahala ang para sa araw ng bukas, saka na ninyo harapin kapag ito'y dumating. Sapat na sa bawat araw ang kaniyang mga suliranin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas,
at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tunay nga pong marami tayong alalahanin sa buhay na ito. Minsan nga, ang iba sa atin hindi pa makatulog sa dami ng iniisip. Hindi makatulog dahil yung iba takot sa mga bagay na darating. Hindi makatulog dahil ayaw mabawasan ang kayamanan at kapangyarihan. Hindi makatulog dahil sa dami ng gastusin, mga bayarin, at maging mga bagay na nais makamit. Hindi makatulog dahil niloko at pinagsamantalahan ng iba. Mga kapatid, may mga pagkakataong tila baga ang mundo ay malupit at napakadami nating iniisip. Ngunit napakaliwanag ng paalala sa atin ni Jesus Nazareno sa araw na ito. Huwag tayong mag-alinlangan. Huwag tayong matakot sapagkat alam ng Diyos ang lahat ng ating kailangan. Uulitin ko po, alam ng Diyos ang lahat ng ating kailangan. Kahapon po sa Ebanghelyo, ipinaalala sa atin ni Jesus Nazareno na huwag tayong mag-impok ng mga bagay na masisira, mabubulok, kakalawangin at maaaring manakaw ng tao. Sa halip, mag-impok tayo ng mga bagay na makalangit, ng mga kayamanang hindi mauubos at mananakaw, tulad ng paggawa ng mabuti, pagkakawang gawa, pagmamalas ng pagmamahal, at pagkalinga sa mga nangangailangan. Ngayon po, muling ipinapaalala at pinagtitibay ni Jesus Nazareno na gaano man kabigat ang iyong mga problema, gaano man katindi ang iyong mga alalahanin sa buhay, may solusyon ang lahat sapagkat mahal tayo ng Diyos. Kung ang mga ibon nga hindi nagtatrabaho, nabubuhay at kumakain, ang mga bulaklak nagiging maganda kahit hindi naman nagtatrabaho. Tayo pa kayang mga tao na masigit sa mga bulaklak at mas higit sa mga ibon sa himpapawid ang hindi kayang pangalagaan ng Panginoon. Pagmasdan ninyong mabuti, ang tao ang pinakamataas sa lahat ng nilikha ng Diyos. Kaya hindi hamak na espesyal ang pagmamahal ng Diyos sa ating lahat. Kaya gaano man kalubha ang karamdaman mo ngayon, tiyak yun, may kagalingan sa Panginoon. Gaano man kabigat ang iyong pinagdaraanan, may kaginhawang naghihintay sa Panginoon. Basta ang nais ng Diyos, manalig tayo sa Kanya, kumapit tayo sa Kanya, dahil alam natin na kailanman ang Diyos hindi kayang magpabaya.
mga kapatid kay Kristo at mga kadeboto. Espesyal ang bawat isa sa atin sapagkat sa lahat ng nilikha, tayo ang tanging kawangis ng Diyos. Kung ang mga ibon sa himpapawid, ang mga bulaklak sa bukirin, minamahal at inaaruga ng Diyos, tayo pa kayang mga tao ang hindi niya kayang mahalin at arugain. Magtiwala lang tayong lagi sa Diyos dahil alam natin parati siyang kumikilos para sa ating ikabubuti. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.